Sa kabilang banda, kumakalat din ang gabi sa kabundukan. Si Gul, na kinakagat ang kanyang mga kuko sa desperasyon, ay nagsabi na sigurado siyang may dahilan kung bakit hindi nakabalik si Chung, kahit 7 araw na ang lumipas. Hindi siya ang uri ng tao na ma-accident o isang bagay na nag-aalala at magagalit. Si Jong, na may intensyon siyang patayin si Chung, ay nagsabi na sigurado siyang may magandang dahilan kung bakit hindi pa siya bumabalik. Idinagdag ni Gul na kailangan itong maging isang bagay na magiging okay ang mga elder, bagaman pinagpapawisan sa takot. Sabi niya, kailangan daw talagang ganyan. Sinabi niya kay Jiang Gui na tinawag muli ng sect leader si Elder Anggam. Tinanong niya si Junggi kung magkakaroon sila ng anumang uri ng problema kung magpapatuloy ito. Natatakot din si Jiang Gui at walang sagot sa tanong niya. Si Hayun Yang, ang pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya, ay sumisigaw, nagtatanong kung gaano siya kabastusan. Sinabi niya na 7 araw na ang lumipas, at nagtanong kung paano nang ahas ang isang third-class na disipulo na lumiban ng 7 araw nang walang pahintulot na gawin iyon, at kung sa tingin ng sect leader na ito ay katanggap-tanggap, sinabi niya na hindi ito bagay, na dapat nilang palampasin. Sa wakas ay nakabangon na rin ang sekta. Tinatanong niya ang saloobin ng lahat sa isyong ito. Sinabihan ni Hyunsang ang Marshall Hall leader ang kanyang nakababatang kapatid na huminahon at sinabing baka na aksidente ang bata. Si Hyunyang ay patuloy na sumisigaw at nagtatanong kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa loob ng bundok Hua. Sinabi niya na kahit na may nangyari, kasalanan niya ang paglabas sa Mount Hua sect at pagtatanong kung bakit dapat nila siyang alalahanin. Sinusubukang magsalita ni Hyunsang, ngunit pinatahimik siya ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinanong ni Hyunsang ang leader ng sekta kung hindi nila kailangang hanapin ang kabundukan. Sumagot si Hyunjong na totoo na hindi nila maaaring baliwalain ang posibilidad na iyon. Tinanong ni Hyunjong si Hyunjong kung bakit siya sumuko sa kanyang kahilingan na malayang makalabas sa bundok Hua noong una. Siya ay tumugon na mayroong isang sitwasyon na ginagarantiyahan iyon. Sinabi sa kanya ni Hyunjong na hindi maaaring ito ang dahilan. Binanggit niya na ang mga patakaran ay inilagay sa lugar na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga sitwasyon, kung kaya't dapat itong sundin. Sinabi niya kay Hyunjong na ito ay isang isyo na mayayanig ang kanilang mga pundasyon. Tanong niya, kailan pa naging lugar ang Mount Hua sect na nagbibigay ng mga espesyal na pribilehiyo sa isang bata? Binanggit din niya na si Chung ay hindi kahit isang pangalawang klaseng disipulo. Third-class disciple lang siya. Siya ay ituring na isang bata kahit na sa mga kagalang-galang na pamilya. Si Hyunjang ay patuloy na nakikinig sa isang lawak, ngunit pagkatapos ay pinatahimik niya ito, na sinasabi sa kanya na huwag nang magsalita pa. Namangha si Hyunjong sa narinig. Umupo siya at humihingi ng tawad dahil masyado siyang nagsalita. Iniisip ni Zhang kung mali ba ang paghusga niya sa bata. Sa tingin niya ay hindi si Chung Mayong ang magdadala sa sarili sa ganitong uri ng gulo. Sinabi ni Yun sa kanya na magsasama-sama siya ng isang grupo ng mga disipulo para bumuo ng search squad. Hahanapin nila ang Chung Mayong sa buong bundok Hua at Huaam Prefecture. Biglang may narinig silang sumisigaw na babalik na si Chang. Nagmamadaling lumabas ng kwarto sina Hyunjong at iba pa. Laking gulat ng leader ng sekta nang marinig ang balita. Tinanong niya si Anggam kung babalik si Chung Mayong at kung ayos lang siya. Sagot niya na okay lang siya. Tumakbo si Hyunjong patungo sa entrance door na nagsasabing gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata. Pinatigil siya sandali ni Hyunjong. Tinanong siya ng sect leader kung ano ang problema. Sagot ni Hyun na naiintindihan niya na may malasakit si Hyunjong sa batang iyon. Imposibleng hindi niya sambahin si Chun, dahil marami na siyang nagawa para sa kanila. Hiniling sa kanya ng sect leader na sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin ng diretso. Hiniling ni Hyunjong sa kanya na huwag ay spoil ang bata sa pamamagitan ng labis na pagsamba sa kanya. Sinabi niya na habang ang mga gantimpala at parusa ay dapat ibigay ng naaayon sa proseso, hindi nila dapat kalimutan ang tungkol sa pagpapalaki ng mga alagad upang maging matuwid. Kung si Chung ay hindi makakatanggap ng parusa sa kabila ng pagiging mali, hindi malalaman ng bata kung ano ang kanyang ginawang mali. Habang mas pinapahalagahan siya ng sect leader, mas dapat niyang tandaan na maging mahigpit sa kanya. Matapos siyang matiigang marinig, tinanong niya si Hyunyang kung sa palagay niya ay hindi alam iyon ng pinuno ng sekta. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, sinabi niya na siya ang higit na nagnanais na lumaki ng matuwid ang batang iyon.
Kung ligtas ang bata, higpitan lang nila ang kanyang kalayaan sa paggalaw. Bigla siyang hinarang ng pinuno ng boarding house at sinabing hindi iyon gagawin. Sinabi niya na ang paglabag sa mga utos at pagtanggi na bumalik ay isang malubhang paglabag. Kailangang makulong si Chung sa gusali ng pagsisisi ng hindi bababa sa kalahating taon. Ang sect leader ay nabigla nang marinig ang tungkol sa kalahating taon na parusa, at ipinaalala kay Anggam na si Chung ay isang third class na disipulo lamang. Siya ay tumugon na kung si Chung ay isang pangalawang klaseng disipulo, siya ay nabigyan ng mas matinding parusa kaysa dito. Hinihiling niya sa sect leader, sa seryosong tono, na maglapat ng parusa na katumbas ng bigat ng kasalanang ginawa niya. Idinagdag niya na kung hindi gagawin iyon ng pinuno ng sekta, si Anggam na mismo ang ako sa parusa ni Chung Mayong. Tinanong ng sect leader kung ganoon din ang nararamdaman ng iba sa kanila. Sumasagot sila ng oo. Ang sect leader ay sumang-ayon sa Anggam na iyon na naririnig lamang nilang minumura si Chung at nagtanong kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon para iligtas siya. Pumasok si Chung sa main gate. Nagkukumpulan din ang mga estudyante sa hall para makita siya. Narinig ni Chung ang pagbabati nila sa sect leader. Pagkatapos ay nakita niya ang sect leader at iba pa na papunta doon. Iniyuko ni Chung ang kanyang ulo at binati ang kanyang mga pagbati sa sect leader. Tinatawag ng leader ng sekta ang kanyang pangalan. Itinaas ni Chung ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mukha. Tinanong siya ng sect leader kung mayroon siyang anumang dahilan para umalis sa Mount Wachang na magalang na sumagot ng oo at sinabing wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Pinagalitan siya ni Pyongyang at tinanong kung paano nang ahas ang isang third class na disipolo na maging walang pakundangan. Idinagdag niya na kung hindi makapagpahayag si Chung ng magandang dahilan para dito, dapat siyang maghanda para maparusahan. Hiniling sa kanya ng sect leader na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi rin niya na kung hindi niya magawang kumbansihin ang mga ito sa kanyang paliwanag, kailangan nilang magbigay ng kaukulang parusa sa kanya. Si Chung ay natigilan at nakahanap ng mga salita upang sabihin ang kanyang sarili. Dahilan. Sigaw ni Hayunyang sa kanya at sinabihan siyang tumigil sa pag-uutol at magsalita ng maayos. Bigla silang nakarinig ng boses na nagsasabi sa kanila na huwag kumilos ng ganoon. Natigilan si Hayunyang nang makita ang taong nagsabi noon. Pumasok si Elder Huang sa templo at hiniling sa kanila na huwag sawayin ang batang iyon. Laking gulat ni Hayunyang nang makita ang matandang Huang. Tinanong sila ni Elder Huang kung nakita ba nila siyang lahat doon, ang sect leader at ang iba pa ay tumakbo patungo sa pinto, na sinasabing matagal na silang nagkita. Idinagdag din niya na nakatanggap sila ng isang sulat 7 araw na ang nakakaraan na nagbanggit na siya ay masama, bagaman. Tapos tatanungin siya kung kumusta siya. Sinagot ni Elder Huang na ito ay dahil sa batang Daos na ito, salamat kay Chung, siya ay naligtas. Kaya hindi dapat magalit ang sect leader, dahil iniligtas siya ni Chung at ang Yunhei Merchant Guild. Ang leader ng sekta ay tumingin kay Chung para magtanong tungkol dito. Nagkibit balikat siya at sumagot na ito ay tulad ng sinabi ni Elder Huang. Nakaupo silang lahat sa loob ng kwarto. Tinanong siya ng sect leader tungkol sa mga detalye kung paano niya napagaling si Sir Huang Chung na nakaupo sa sahig habang nakataas ang mga kamay. Siya ay tumugon na mayroong bagay na ito na tinatawag na 5 yin na halaman. Sa panlabas, ito ay mukhang mugwort, ngunit naglalaman ito ng nakamamatay na lason. Dagdag pa niya, alam nilang lahat na siya ay pulubi bago siya pumunta rito. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga pulubi na kumakain ng anumang bagay na mahahanap nila ay nalalason paminsan-minsan dahil sa 5 yin na halaman. Sa sandaling kainin nila ito, sila ay magkakasakit sa mahabang panahon at sa huli ay namamatay. Ngunit ang paraan ng pag-detoxify ng lason ay mas simple kaysa sa inaasahan ng isa, ito ay ang pagpapakain sa kanila ng grounded na labanos. Kahit na maraming mga doktor ay hindi alam kung ano ang gagawin sa isang taong naapektuhan ng lason na iyon. Ngunit kakaiba, kung sila ay magpapakain sa kanila ng grounded na labanos, pagkatapos ay madali silang makakabawi. Tinanong siya ng sect leader kung sinasabi niya na nalason si Sir Huang ng 5 yin plant. Sumagot si Chung ng oo at sinabing medyo magkatulad ang mga sintomas, kaya sinubukan niyang pakainin siya ng grounded na labanos, at pagkatapos noon, mabilis siyang gumaling. Sinabi ni Hyun Sang sa iba na may narinig na siyang katulad noon.
Mukhang ang samahan ng mga pulubi ay talagang bihasa sa mga lason. Tinanong ng sect leader kung ang ibig sabihin nito ay nagsasabi ng totoo si Chung Mayong. Iniisip ni Chung na maaari nilang subukang magtanong sa sino man sa mga pulubi mula sa unyon ng mga pulubi na makikita nila sa mga lansangan. Kung tutuusin, totoo ang sinabi niya dahil sa naranasan ni Chung sa digmaan. Iniisip din niya na wala itong kinalaman sa pulang sinag sa kamay, ngunit walang nagmamalasakit. Inihanay na ni Chung ang kanyang kwento kay Huang Mangyok, para maayos ang lahat. Tanong ni Yun Gum, sinong mag-aakala na ganito ang nangyari? Talagang hindi na nakabalik si Chung sa buong oras na ito. Idinagdag din niya na kung totoo ang sinasabi ni Chung, sa tingin niya ay dapat siyang gantimpalaan, hindi parusahan. Sumagot ang sect leader, oo, tama. Pagkatapos ay hamarang si Anggam at sinabing hindi iyon gagawin. Idinagdag niya na kahit na ginawa ito ni Chung dahil sa mabuting intensyon, ito ay isang matinding kasalanan para sa kanya na hindi sumunod sa utos ng sect leader at hindi na bumalik dito. Hinihiling niya sa kanya na harapin ng tama si Chung. Ang sect leader ay hindi dapat basta-basta palampasin ang bagay na ito. Ang sect leader ay tumingin sa kanya at nagtanong kung ang kanyang mga utos ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Tinanong din niya kung dapat ba niyang purihin ang isang disipulo sa kanyang pagbabalik, kahit na nangangahulugan ito na iiwan ang ibang tao upang mamatay. Natigilan si Anggam at hindi alam ang sasabihin. Sinabi sa kanila ng pinuno ng sekta na ang Mount Kiwa sect ay kagalang-galang at nagtanong, ano pa ang mas mahalaga kaysa sa pagtulong at pagliligtas ng buhay ng iba. Kinu-question din niya kung mas mahalaga ba ang kanyang hindi gaanong halaga kaysa sa pagiging marangal. Nagulat. Sagot ni Anggam na siya ay masyadong maikli ang paningin. Napabuntong hininga siya at sa tingin niya ay titigil na siya rito. Ngayong nakapagsalita na muna siya at ipinakita na ng sect leader ang kanyang galit, hindi na makapagsalita ang iba pang elder tungkol sa kasalanan ni Chung Mayong. Upang ang iba pa sa kanila ay nasa parehong pahina, mayroong pangangailangan na ituwid ang mga bagay. Ngayon ay malamang na naunawaan na ng sect leader na ito ang kanyang pupuntahan. Ang sect leader ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit kay Chung. Siya ay nakaupo, tinatapik ang kanyang ulo at pinahahalagahan ang kanyang magandang gawa. Nakangiti si Chung sa harap niya, ngunit sa isip niya, galit niyang itinanong kung paano ito nang ahas na gawin ito ng greenhorn. Matapos malutas ang usaping ito, kinausap sila ni Elder Huang at sinabi na ang Yuna Merchant Guild ay may malaking utang sa Mount Wasek. Sa mas tumpak, ito ay kay Chung Mayong doon, ngunit ibinigay ng batang Daos na ito ang lahat ng kredito sa Mount Wasek, kaya bilang simbolo ng kanyang pasasalamat, nais ni Elder Huang na mamuhunan sa Mount Wasek. Laking gulat ni Hayunyang nang marinig ang balitang ito, nang makita ang kanilang reaksyon. Sinabi ni Elder Huang na maaaring hindi tamang salita ang pamumuhunan. Ang suporta ay magiging mas mahusay. Sinabi niya na ang pamumuhunan ay batay sa pag-aakala na may mga pagbalik, ngunit hindi iyon naaangkop sa suporta. Namangha pa rin ang sect leader at sinabing, nagpapasalamat na sila sa lahat ng ibinigay na sa kanila ni Elder Huang. Sumagot siya na kung iyon lang ang gagawin niya, hindi na sana niya dinala ang kanyang mga tao dito. Binanggit niya na gusto niyang ilagay ang lahat ng pag-aari niya sa Mount Wasek. Nagsama siya ng mga empleyado ng Merchant Guild kaya dapat dahan-dahan nilang pag-usapan ito. Gusto niyang malaman kung ano ang kailangan ng Mount Wasek at kung ano ang maibibigay nila para sa kanila. Ang leader ng sect ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang kagandahang loob. Tumingin siya kay Chung at sinabing hindi lamang siya nagdala ng mga pagpapala sa kanila, ngunit ngayon ay nagdala din siya ng isang kagalang-galang na panauhin dito upang tumulong sa pagpapalaganap ng pangalan ng Mount Wasek. Dagdag pa niya na sobrang nahihiya siya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lahat na umalis para mapag-usapan ni Elder Huang at ng pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya ang bagay habang sila ay aalis. Si Hayun Sang, tinapik-tapik ang likod ni Chung at sinabing mahusay ang ginawa niya. Tumingin sa kanya si Chung at naiinis na sumagot na sa tingin niya ay hindi siya nakagawa ng ganoon kalaki, na si Pat ay parang isang sampal kay Chung. Hayun Sang, tumatawa at sinabing, si Chung ay kahanga-hanga. Ipinagmamalaki nila na may nailigtas siya, ngunit kung iisipin na ang isang tao ay talagang si Elder Huang, sinabi niya na isang maswerteng bituin ang nahulog sa bundok. Siya si Sek na nakikita siyang pupunta. Iniisip ni Chung na siya ang maswerteng bituin.
At lahat sila go with the flow lang.